Walang tao ang walang laway. Wala naman nagsasabing walang laway ang mga tao, eh. Pero sigurado kami, wala kaming bumubula at mabantot na laway sa gilid ng mga nguso namin habang nagsisinungaling kami sa taong bayan. Walang ganon. Hindi mo naman na kailangan ipaliwanag yan, eh. Hindi naman kami kasing bobo ninyo, eh. Alam naman namin lahat ng tao may laway. Hindi nga lang lahat ng tao panisang laway, katulad ni Luistro. Kasalanan pa ba namin yun? Unang-una sa lahat, kung marunong ng proper hygiene yung babae na yan at marunong magpunas ng laway at conscious siya, alam naman niya na para siyang aso, pinagli siya sa pitbull, na naglalaway siya, di sana may nahawak na siyang panyo. Pati yung kasalanan na yun, sa napansin namin, eh. Magagawa namin, matagagalit kayo, pati ba naman yung laway? Pagpansin ng laway, napipikon kayo, sobra namang malambot ang mga puso ninyo. Magandang araw mga banateros. Ito na naman, dito na naman, ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. Kamusta naman ang buhay-buhay? Kamusta naman ang inyong weekend? Ayan, at syempre nandito na naman tayo. Isang panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman at pasasakitin natin ang mga ulo at ay balon-balonan puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga tululaway ng mga nasa gobyerno, mga bumubula ang bibig, mga pangit, mga bobo, mga inutil, mga tanga, mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, suwitik, salot, tutok sa buhin, dot pala mo ni sinto, baliwab, noy, sabog, batak, mag-adik po siya. Kawataan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong maliling sa gobyerno, mga impakto maligno, masasamang espiritu, mga kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman? Ay, nako, napakasama ng panahon natin. Kaya eto ang mga banateros, lahat kami may sakit. Sakit si Banat Bay, may sakit si Master Judea, si Sir Jack Argo, tangongo na nga. Nagkasipon pa, si Coach Oli, lahat kami may sakit, kasi yung klima dyan sa Hong Kong, dyan kami huli, eh. Yung klima dyan sa Hong Kong medyo maulan, biglang araw, maulan, araw, paulit-ulit. Siyempre, pag nandoon ka, siyempre pasyal-pasyal ka ganyan, eh. Pag namamasyal ka, siyempre mainit, maulan ang ka, tapos papasok ka na naman sa aircon, doon tayo nadali. Kaya hindi tayo masyadong nakakapag-vlog lately dahil nagpapahinga tayo. Nakita nyo naman, di ba yung boses natin masyado pang bedroom voice? Pero hindi tayo dapat huminto. Hindi tayo dapat tumigil. Dahil ang mga demonyo sa Pilipinas, ang mga kurakot sa Pilipinas at pahirap sa bayang Pilipinas ay hindi nagpapahinga. 24/7 ng mga buwaka ng ina. Alam ba ninyo, para mga 7-Eleven niya, hindi nagsasara mga yan. Oo, ang operation ng mga yan, 24 oras, 7 beses isang linggo. Buwan-buwan, taon-taon, hindi humihinto ang mga hudas na yan. Kaya kahit tayo ay merong nararamdaman, abay dapat tayo ay lumalaban. Oo. Kasi kung di tayo magsasalita, wala nang mangyayari. Bago ang lahat, mag-follow muna kayo sa ating Facebook page, Boss Dada TV. Facebook page at yung ating isang Facebook page, ang Boss Dada Facebook page. Magano kayo dyan, ha? Subscribe, follow kayo dyan, ha? Oo, at yung ating mga YouTube channels, itong Boss Dada TV at ang Boss Space Dada Space 2.0, mag-subscribe po kayo dyan. Oo, medyo napahinga lang ng konti dahil 3 weeks tayong nagpunta sa ibang bansa. May mga nagtatanong nga sa amin, ba't kaya nagpunta sa ibang bansa? Nagtatago ba kayo? Ba't kami magtatago? Tatago, hindi kami marunong magtago. Nagbakasyon lang kami. Tsaka syempre may mga event lang kami mga pinuntahan, kaya kami ay sumaiba yung dagat muna pansamantala. Pero we are back, we are here. At hindi tayo ihinto. No amount of trangkaso, sipon, ubo will stop Banateros Brothers para ihatid sa inyo ang lahat ng mga katarantaduhan. Magre-react tayo sa mga kalaban ng mga Pilipino. Sino mga kalaban ng Pilipino? Yung mga magnanakaw sa Pilipinas, yan. Magano tayo dyan, labanan natin yan. Hindi natin kalaban yung mga kapwa natin vlogger. Bayaan mo sila. Kasi may mga nakikita tayong mga vlogger. Sabi nga namin, mga kumausap sa amin. Lalo na, punta kami ng Hong Kong. Sabi, Boss D, buti kayo mga banateros, hindi kayo involved doon sa mga away-awayan, mga internal conflict ng mga content creators. Sabi namin, bakit? Di naman sila problema ng Pilipinas. Oo, kung ang kalaban ng banateros, yung mga mali. Kasi pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kung sino yung mali, yun yung babanatan natin.
O, yung mga vlogger na mga nagkakamali, bayaan mo sila. O, buhay nila yan. O, pribadong tao man mga yan. Wala tayong pakialam sa mga yan. Kahit nga yung mga vlogger na umaatake sa atin, mga vlogger ng kabila, wala tayong pakialam. Hindi man natin sila pinapanood. Kasi bakit mo sila papanood? Alam mo naman na walang tamang sasabihin ng mga putragis na yan. Bakit mo papapanoorin? Hindi ba? Hindi naman tayo masokista. O, pag tanga, huwag mo na pinakikinggan. Pagkatanga, huwag mo na pinanonood. Oo, ang ginagawa pa ng iba, panonoorin nila yung mga bobo. Pag napanood nila yung mga bobo, biglang magme-message. Oy, sir, sabi ni ganito, ganyan. Ay, naku. Wala akong panahon sa mga ganyan, yung mga nagme-message sa akin na sabi ng ganitong vlogger, ganito, ganyan. Wala akong pakialam. May sarili siyang opinion. May sarili din tayong opinion. Kung ano yung opinion niya, di bahala siya sa buhay niya. Pero Barateros Brothers, may sarili din niyang opinion. At kaya, yung ibang mga tao sa ibang bansa, papasalamat sila, sabi nila, mabuti na lang kayo, hindi kayo masyadong nakikiaway sa mga ibang mga vloggers, hindi nyo kinokorek yung mga sinasabi ng ibang mga vloggers, hindi na kasi nasa tao na yan. Nasa tao na yan kung sino yung pakikinggan nila, nasa tao na yan kung sino yung mga papanoorin nila. If you are interested in the way we are, yung himay-himayin ng mga issues, dito kayo. If not, okay lang man din. Ang laki-laki ng YouTube. So hindi yun ang issue namin. Ang problema namin dito, nakafocus kami sa gobyerno, nakafocus kami kay Bongbong Marcos na magnanakaw at adik, sabi ng kapatid niya. Nakafocus kami sa mga pinapasahod ng taong bayan tapos kinukulimbat lang ang pera ng taong bayan. Nakafocus kami dyan sa mga halal ng taong bayan na binigyan mo ng kapangyarihan, pero yung kapangyarihan na yan ginamit para abusuhin ka. Anong klaseng pang-aabuso? Oo, nakawang ka at yung pera mo na dapat sa'yo ibinigay sa mga kabit at mga anak nila sa labas. Ayan. Doon tayo focus. Huwag natin isipin yung mga ibang nag-aaway-aaway ng mga yung mga dating vloggers na mga magkakaaway ngayon, magkakampi na. O mga ganun, okay yun, maganda yan. O, di para sa kanila, okay yan. Kasi sabi din nila, mabuti na lang din na ganyan. Kasi kung hahatiin pa natin yung ating atensyon, dinidivide na nga tayo ng administrasyon. Ang dami na nga mga smokescreen ng administration para hindi mapag-usapan. Itong mga sandamukal na pagnanakaw sa taong bayan, lalo na sa flood control. Magpapa-apekto pa ba tayo or magpapa-divert pa ba tayo dyan sa mga away-away, chismis-chismis na yan? Di na. Dito tayo, focus tayo sa lahat ng mga nasa gobyerno, binabayaran tayo ng ating mga subscriber, nagpapakulay sila dyan, nagsasubscribe sila dyan, like, comment sila dyan para sa issues ng bayang Pilipinas, hindi sa issues na mga kapitbahay natin. Bahala sila sa buhay nila. Gusto nila minum sila lason, gusto nila magpakamatay sila, gusto nila lunukin nila lahat ng kutsilyo sa bahay nila. Wala tayong pake. Basta ang pakialam natin ang isa't isa, ang pakialam natin ng bayang Pilipinas na ngayon, naku po, lubog na naman sa baha dahil dito sa Baguio. Grabe nag-uulan-ulan sa ibang bansa, tapos pag uwi natin dito medyo mainit, and then ngayon ulan araw na naman. Mag-ingat kayo. Make sure na kayo ay may dalang mga payong, yung mga nagmumotor, yung mga angkas, yung mga tawag dyan, yung mga food panda, ganyan. Make sure na kayo ay dry. Make sure, mahirap magkasakit. Oo, mahirap magkasakit. Walang pondong gobyerno natin patungkol sa pagdating sa healthcare. Naniniwala ba kayo na sabi ni Ted Herbosa na ang ating healthcare system daw ay kinaiinggitan ng ibang bansa? Po, tangina niyan. Tarantado talaga itong gobyerno na ito. Mantakin mo, sabihin na kinaiinggitan ng ibang bansa yung ating healthcare system. Wala ka tayong healthcare system. Gago. Paano kinaiinggitan ng healthcare system natin? Putang ina niyan. Wala na ang mga Pilipino ang nagpapagamot ngayon. Nagsi-self-medicate na lahat ng Pilipino dahil sa mahal ng serbisyong medikal. Wala naman na itutulong sa atin itong mga politiko para bigyan tayo ng magandang serbisyong medikal. Dati yung PhilHealth, very reliable. Ngayon daw may mga decline na ng mga PhilHealth request dahil wala na daw budget, ninanakaw yung mga pera. Tapos eto pa yung mga budget para sa medisina diyan sa sa mga public hospital, sa supposedly sagot ng gobyerno yung mga gamot na ibinibigay doon. Kaya nga public yan Kaya nga pampubliko kasi para sa masang Pilipino yan Ngayon nagpunta ka ron, kahit daw by Jessic Aspilit, wala na silang doon. Wala na silang stock ng gamot. Ikaw na ang bahala sa gamot mo, Diyos ko po. Kaya wala nangyayari, tapos sasabihin nila kinaiinggitan daw ang ating healthcare system, ang sistema ng healthcare natin sa Pilipinas. Gago. Tangina nyo. Mas maganda pa ang healthcare system ng mga hayop sa ibang bansa kaysa sa atin dito Wala na may makita ka pa mga clinic diyan. Dati nung maliliit ako, meron kaming mga may mga clinic natatandaan ko nung bata ako, si Dr. Mariano lahat ng sakit na gagamot nun. Tigdas, beke, kulane, kulite, puto.
galis, pilay, na matanda, kahit na matanda. Oo, nagagamot nun ni Dr. Mariano. Dati pupunta lang kami doon. Pag pumunta na kami doon, may yung yung labas dila, gano'n. Tapos lalo yung parang popsicle stick, gaganon sa. Pagka binalatan niya na yung popsicle stick na yun, didikit niya sa dila mo, parang gumagaling ka eh. Pero ngayon wala na kayong masyadong nakikita mga ganyan. Nakikita nyo mga malalaking clinic na. Tapos pag pumunta ka sa mga malalaking clinic, dati punong-puno yun. Ngayon wala. Wala, bakit? Sa sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay, ang mahal, pati gamot. Alam nyo ba ngayon yung mga nagme-maintenance, sinahati na nila yung maintenance drugs nila sa kalahati. O pinuputol nila. Sabi ko, wow, huwag niyong puputulin niya. Kailangan ko ano yung dose yun yung iinumin ninyo. Napakahirap ng sitwasyon natin dito medical. Tapos sasabihin nila na kinaiinggitan daw sa putang ina, nag-interviewan si Terry Nervosa at saka si Larry Gadon para silang mga gago, para silang nagsasalsalan eh. Para silang nagsisipsipan ng tumbong eh. Mantakin mo, naniwala naman si Larry Gadon na maganda ang healthcare system sa Pilipinas. Putang ina talaga itong administrasyon na ito, no salo. Lahat na lang para sa kanila maganda. Kahit na titingnan mo, nagbaha dyan sa may edge. Kita nyo, puro basura. Tangina pa, paano puro basura yung mga nasa gobyerno? Mga walang hiya kayo. Sobrang salot ng mga buwisit na ito eh. Wala na talaga tayong asa. Baha na naman. Sabi ni Erwin Tulfo. Hindi pa ba tayo makakapag-move on dyan sa flood control na yan? Pwede ba iba na imbestigahan natin? Putangin na mo, hindi nyo pa naasikaso eh. Hindi nyo pa nga na susolusyonan. Wala pa kayo na ipapakulong. Putangin na nyo, wala pa kayo nakukonvict. Lahat puros may kaso pa lang, wala pang mga conviction. Tapos gusto nyo nang tigilan yung mga hayop kayo. Ngayon, baha na naman. Paano na yan? Putangin na, titigilan na naman natin yan, ganon. Mga walang hiya kayo. Kuha nila yung Senate presidency. Tapos kinuha nila kanila Marcoleta ulit yung Senate Blue Ribbon Committee. Kanila Senator Pia Cayetano. Pagkuha nila, ano na naman nangyari? Wala. Tangina, wala na namang hearing tungkol sa flood control na yan. Mga hayop na yan. Magsisimula, papunta na naman tayo sa Lunes. Tangina to mga to hanggang Webes lang kasi trabaho ng mga hayop hanggang Miyerkules lang, Monday, Tuesday, Wednesday lang Thursday, Friday. Tangina ninyo. Hindi ba sinasabi nito ni Erwin Tulfo? Yun daw mga Pilipino pumapasok sa trabaho mula Lunes hanggang Sabado. Tapos puboboto yung mga nakakulong na senador online magpaparticipate sila online dahil lang tumatakbo sa pananagutan daw. Tsaka dahil mga nakakulong, gago ka pala eh. Putang ina nyo, lahat kayo dyan mga senador, mga gago kayo eh. Bakit? Lunes hanggang Miyerkules lang ang trabaho nyo, putang ina nyo. Ang laki-laki ng ginagastos ng mga Pilipino. Araw-araw 25 million ang ginagastos ng mga Pilipino sa Senado hanggang Webes sa trabaho ng mga buwisit na yan. Sa Biyernes, Sabado, Webes, Biyernes, walang ginagawang mga hayop na yan. Saan ka naman makakita ng ganyan? Mantakin mo yung mga Pilipino, nagkakandakuba na para magtrabaho Lunes hanggang Sabado. Alas 8 ng maga hanggang alas 5 ng hapon. Minsan mag-overtime pa. Minsan double overnight pa. Tapos kayo, Monday hanggang Wednesday lang trabaho nyo. Putangin na ninyo, ang lamig-lamig sa mga air condition na mga ano nyo. Tapos may mga buffet pa dyan. Libre pa ang kape nyo. Lahat libre sa inyo. Mga hayop kayo. Tapos Lunes hanggang Miyerkules. Bakit hindi yung Webes at saka Biyernes buksan ninyo para imbestigahan itong flood control scandal na ito, mga punyeta kayo? Gago. Ina nyo ha? Kala nyo makakaisa kayo sa amin ha? Mga ulol kayo. Ang ina nitong mga ito, hindi ba napaka-hipokrito? Yung mga pintor, kailangan nilang pumasok araw-araw, tapos itong mga senador, ganito, ganyan. May mga ganun pa kayo nalalaman. Lunes hanggang Miyerkules nga lang pasok nyo eh. Ang ina nyo, sasarap ng mga buhay ninyo. Mga libre lahat, pagkain nyo, pati mga pampaaral ng mga anak nyo sa labas at mga pampariband ng mga kabit nyo, mga puta, mga pokpok na mga asawa nyo mga sa labas. Tangina ninyo. Kayo nyo pa? May sakit pa ako nyan. Mga visit kayo. Mga hayop talaga itong mga taga-gobyerno na ito eh. Kaya sabi ko sa inyo yan, yung mga dapat na pinofocus natin, naiisip pa ba yan ng ibang mga vlogger? Hindi na nagsasawa sila. Gusto nila awayin mga kapwa nila. Wag na ganun. Dito tayo, awayin natin itong mga nasa gobyerno na mga magnanakaw, binigyan mo ng kapangyarihan, tapos putang ina, pahihirapan ka. Mga ulul. Simulan tayo. Magkatid na tayo ng mga balibalita, mga bossing. Ano ba mga balitang iatid natin? Ay, ang saya-saya. Gigil na naman si Auntie Claire sa mga Duterte. Gigil na naman sila sa mga Duterte dahil, ewan ko nga, siguro itong mga taga-gobyerno kasi sobrang, walang nagawa itong mga ito. So, sobrang, wala silang achievement.
Sa sobrang wala silang proyekto, wala silang may pagmalaki, nag-aabang na lang sila ng mga sasabihin ng mga Duterte. And this just shows how important the Dutertes in the Philippines. Why? Pantakin mo sa dami ng problema ng Pilipinas, nakafocus sila sa mga statement ng mga Duterte. Ganun katindi ang mga Duterte and ganun kalalim yung influence ng mga Duterte sa bayang Pilipinas. The happiness and the sense of fulfillment at yung maging kontento o contentment ng mga Pilipino doon sa administrasyon ni Pangulong Duterte noong siya ay presidente, si PRRD, nagmamanifest until now. At ayun na nga, napakasaklap kasi. Imagine mo si Bongbong, tanga yan. Si Bongbong, bobo yan. Sabi ni Attorney Guanzon, wala naman daw pinag-aralan yung punyeta na yan. Adik pa daw yan, sabi nung kapatid niya. So, ang hirap naman kasi na ito lang yung kalibre ng tao na ikukumpara mo kay Pangulong Duterte na antagal nagsilbi sa Davao, antagal naging prosecutor. Tapos naging congressman din, tapos antagal naging mayor. Nakita mo kung gaano kaganda ang Davao City, di ba? Sabi nga nila, wag niyo nang ipagmalaking Davao City kasi nagmumukhang tanga yung ibang mga syudad sa Pilipinas. Actually, yung buong Pilipinas nagmumukhang tanga eh. Ang dami natin sinasabi tungkol sa mga Duterte. Ang mga Duterte ganito, ganyan. Ang mga Duterte ganito, ganyan. But if you go to Davao City, my goodness. If you go to Davao City, mahihiyak ka talaga sa sarili mo eh. Oo, mafe-feel mo talaga na, alam mo yun, sana ganito sa buong sana ganito sa buong Pilipinas. Imantakin mo, you keep on attacking these people na may magandang nagawa sa kanilang lugar na ikaw mismo sa iyong distrito. Wala ka nagawa, mabuti sa kapwa mong hayop ka. Di ba? So dahil walang magawa itong administrasyon na ito, nakaabang na lang sila. Pati ba naman yung unbowed na statement ni Inday Sara? Hindi naman sinabi ni Inday Sara na kanya yun. In this bloodbath, I will be bludgeoned. I will be bludgeoned and bloodied, but unbowed. Sinabi na yun ni sino ba nagsabi noon nung pinag-aaralan naman natin sa history yung mga kasabihan nila Plato, nila Tolstoy, nila Shakespeare, hindi ba? Inaano natin yun eh. Pinag-aaralan talaga yun para gamitin natin sa buhay. Okay ng ina nyo. Si Claire Castro hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan anong issue mo na ginamit ni Inday Sara. Putang ina mo sa'yo. Ikaw may-ari. Hindi naman niya sinabi na ako may-ari nito. Ako nagsalita nito. Hindi naman. Umupo lang siya doon. And kinote niya yung famous line na yun galing sa isang poet. At inalintulad niya sa sarili niya. And that's how it's supposed to be. Those mga ang tawag diyan quotes are there to use when needed. If you feel like this quote is pasok sa sa status mo ngayong araw na to, then use it. Walang nagbabawal sa iyo. Bakit? Ang sama ng loob ni Claire Castro na ginamit ni ni Inday Sara yung quote na yon, na hindi naman niya sinabing I am the original owner of this quote. Wala naman siya sinabing ganun. Hindi ba? So ibig sabihin, doon pa nga nagpapakita na napakatalino ni Inday Sara. Why? Hindi ba? Napakalupit nung quote na yon, and pasok na pasok sa sitwasyon niya ngayon, and ginamit niya yon as an inspiration. Putang ina kasi to si Claire Castro, walang inspirasyon to kundi yung burat ni Bongbong. Wala tayong ibang inisip to kundi amuyin yung panis na laway ni Bongbong eh. Gigil na gigil talaga siya sa mga ganung may ikling salita lang. Alam mo, sa totoo lang, kung ako ang Malacanang, hindi naman ako talaga sasagot yun eh. Pero the fact na sagot pa sila ng sagot kay Inday Sara, ibig sabihin, everything and anything that Inday Sara is saying and doing, apektado sila. And keep on doing that, madam. Yun yung sinasabi natin, Inday Sara, keep on, asarin itong mga putang ina na ito, baka sakali, it will pop a main artery in their brain. Mamatay itong mga ito dahil sa inis sa'yo, di ba? Good riddance siya. At least matutuwa pa tayo dyan. Kung mamatay lahat yan dahil sa inis sa'yo. Kaya nga dapat lagi kang nagsasalita, nagpapa-interview. Kasi sila sila ng preskon eh. Tapatan mo yan, BP Inday Sara, mag-episode na tayo ulit sa Tapang at Malasakit para mabaliw ng mga putang ina niya. Huwag mo nang isipin yung mga kaso sa makakasama ito sa kaso sa impeachment, ganyan-ganyan. Hindi. Mas mabuti nga katulad nila sila nga nagpapa-interview, merong impeachment, pero pa-interview pa sila ng pa-interview eh. Ibig sabihin lang na inis sila sa mukha mo, Inday Sara. Gawin mo na lahat para lalo silang pikunin. Magsalita ka na magsalita, pa-interview ka ng pa-interview, wag ka nang mag-hold back. Itong mga panahon na ito, kailangan talaga asaran na ito. Kita mo bumubula ng mga bibig nila. Gigil na gigil sila eh. Di ba?
Ano mga, di ba may mga paborito kayong ano, ito ang paborito kong quote, ito ang paborito kong ano, quote galing kay Jose Rizal. Diba? Aanhin pa ang damo kung patay na ang kubeta. Ganun. Di ba? I mean, nandiyan yang mga famous lines na yan ng mga famous na mga tao para gamitin, di para maging palamuti. And Inday Sara utilized it. Gigil na gigil si Claire Castro. Why? Why? Anong masama doon? Wala na masama doon. Ang masama magnakaw. Ang masama yung adik ka. Ang masama yung bobo ka. Oo, ang masama yung inuubos mo pera ng taong bayan, yun ang pansinin mo. Hindi yung mga ganyan famous quote. Ito na nga, pa-play natin itong video ni Basti Duterte dito. Gigil na gigil din sila dito eh. Oo kasi ito si Mayor Basti, isa rin to. Hindi rin to masyadong mahilig magsalita. Kasi nga lagi silang pinag-iinitan. Nung nakaraan, diyan sa Davao City, napakadaming mga foreign dignitaries and diplomats na nagpunta sa kanila at bumibisita. Mas madami pa kaysa sa bumisita kay Bongbong. Putang ina, siguro kahit mamatay si Bongbong mamaya, walang bibisita sa kanya. Baka bibisita lang sa kanya, mga pinagkakautangan niya. Pero ito si maraming mga Sweden, France, hindi ba nagpupunta sa China, nagpupunta sa Davao para i-meet si Mayor Basti Duterte. And alam mo yun, hindi talaga siya masyadong mahilig pa-interview, di ba? Napapansin niyo ba? Actually, lagi namin siya in-invite. Mayor, tara, interview tayo. Lagi niya sinasabi, wag muna kasi mainit ngayon eh. Tsaka, ang problema kasi sa mga Duterte, sobrang trendsetter nila. Pag nagsalita sila, talagang pinipick up ng lahat. Ang masaklap nito, tinitwist pa. Oo. Pero ito, na-corner siya dito sa Hague dahil nandiyan siya ngayon. Siya ngayon na nakatoka dyan sa kanyang tatay. At natanong siya tungkol sa mga current issues natin dito sa Pilipinas. At as usual, triggered na naman ang mga putang ina. Triggered na naman ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Just papakinggan natin itong interview ni Basti. Hindi talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Napansin ninyo, every time you ask them, it's consistent. Itong impeachment na ito, this is not about accountability. This is not about looking for what happened or where the 125 million peso went, because alam nila it went sa sa paglaban sa komunista. Alam nila na may napuntahan yan. Kaya lang wala talaga silang makita kasi sa mga Duterte eh. And they have to itong magandang ginawa naman ng kasi hindi nila hina-highlight na yung 125 million was given how many days before matapos, how many weeks before matapos yung fiscal year na kailangan ng gastusin. Tapos patibong talaga yun eh. Sobrang patibong yun. Paulit-ulit nating sinasabi yun para paulit-ulit na maintindihan ng mamamayang Pilipino. Every time that may magtanong sa kanila ng mga bobo, halimbawa, mga bobo talaga, magtanong sa kanila, nasa yung 25 million, ginastos ng 11 days. Gago. Kaya ginastos yun ng 11 days. Putang ina, nirequest yun August, binigay December, magkakatapusan na. Anong gagawin mo ron? Yung budget, hindi mo naman pwedeng gamitin yun sa susunod na taon. Kung yung budget na yun para sa taon na ito, dapat maggastos mo yun para sa taon na ito. So anong gagawin mo ron? Lulunukin mo? Siyempre gagastusin mo yun. Gagastusin mo yun sa kung ano man yung mapili ng ng opisina mo kung saan gastusin yun. Or kung ano yung ni-request mo para paggastusan nun, di bibigay mo. Si August mo pa request eh. Binigay December. So, ibig sabihin, waiting na ng budget itong mga proyekto na yan. So, kahit nga 1 minuto, kaya niyang i-disperse yan. Miski ako eh. August, ni-request ko para dito sa, halimbawa, para sa construction ng bahay ko. August pa lang, ni-request ko na. Humingi na ako ng pera. Siyempre, nakaplano na yan. Sino kukunin kong kontraktor, sino kukunin, ilang tao kukunin ko, ilang materialis ang bibiling ko, nakakompute na lahat yan. Natay ko na lang yung pera. Pagdating ng pera, pagdating ng pera na gano'n, gagawin ko dun sa pera. Di syempre, kahit 5 minutes lang, kaya mong ilagay yun doon sa matagal mo nang pinagpaplanuhan eh. So, yung 11 days, na ginastos ng 11 days, napakatagal pa nga nun eh. Dapat nga, questionin si Inday Sara, bakit 11 days inabot? Dapat 10 minutes lang. Naubos mo na yung pera na yan dahil kung talagang yung serbisyo na yan, yung paglalagyan ng pera na yan ay naka-ready na at waiting na lang sa pondo, bakit tumagal pa ng 11 days? Di ba dapat nga gano'n ang kine-question natin eh. Pero hindi eh. Pagtanggap ko ng pera, di ba, ganyan din kayo sa sweldo. Pagtanggap nyo ng pera galing sa mga amo ninyo, hindi ba, putang ina, wala pa, parang pucha magic. Puta, may pera ako kanina, ba't nawala? Napunta lahat sa utang mo sa credit card, sa Meralco, sa MWS, napunta sa plan mo sa cellphone, utang mo pa sa
kapitbahay mo, utang mo pa sa ate mo. Hindi ba? Hindi na tumatagal lang isang araw yung sweldo natin, nauubos kagad doon sa mga babayaran natin dahil naka-ready na yung mga yan, waiting na yan sila, putangin na mo ka, magsusweldo ka na. O, tsaka may utang ka sa akin, ha? O, di ba ganun? O, so, bakit umabot ng... Kung ako, tatanungin ko si Inday Sara, gusto mo pa ni-request yan, binigay sa'yo, December. O, bakit inabot ka ng 11 days? Dapat ginasta mo yan, mga 2 minuto lang. 2 minuto, magtanggap mo ng pera na yun, nailagay mo na yan dapat doon sa mga bagay na dapat paglalagyan yan, di ba? Oh. So kaya paulit-ulit natin tong sinasabi mga bossing para pag may nagtatanong sa inyo paulit-ulit, alam nyo rin. O kumbaga, meron na kayong Biblia sa utak ninyo pag uhugutan ng kung ano sasagot sa kanila. Tarantado, 11 days ginastos yung 125 million, bigyan mo ko 125 million, 5 minutes, kaya kong ubusin yan eh. Hindi ba? Ang dali lang nun eh. Kaya yung sinasabi ngayon, itong impeachment na ito, sabi nga nila, kung sa tingin mo may grave threat talaga si Inday Sara sa mga Marcos, bakit hindi nagsampa ng demanda yung mga Marcos? Anong sabi ni Chris Aquino? Sabi ni Chris Aquino, ikaw, Falsis, yung kapatid ng baklang mabantot, amoy kaning baboy, na si Jesus Falsis, yung kapatid niyang isang bakla rin, na mahilig sa mahilig sa barote. Sabi ni Chris Aquino, ikaw wag kang uuwi. Recorded talaga 'yun. Wag kang uuwi sa Pilipinas. Pag umuwi ka sa Pilipinas, papapatay ka ng pamilya ko. 'Yun ang grave threat. Pero nakulong si Chris Aquino. Hindi. Anong sabi ni Chris Aquino? He should have filed the case against me. Kung gusto niya talaga, kung he felt like I threatened him and he was threatened, then he should have filed the case against me. Nag-file ba siya ng case? No. Therefore, walang kaso. Ganun din kay Inday Sara. Nag-file ba ng kaso si Lisa Marcos? Hindi. Nag-file ba ng kaso si Bongbong? Hindi. Nag-file ba ng kaso si Martin Romualdez? Hindi. Anong iniiyak nyo? Hindi yung palang affected party, hindi nga sila nag-file ng case. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala doon. Kasi kung naniniwala sila doon na talagang totoo na may threat na sa kanilang buhay, nag-file sana sila ng kaso. Walang kaso eh. Tapos motu proprio sabi on their own independently, nung nakita ng NBI na may threat na ginawa si Inday Sara, nag-imbestiga sila. Sinasabi din ni Inday Sara na may threat din sa buhay niya. Did they investigate? No. Yan yung mga kailangan na paulit-ulit na naririnig natin. Kasi sabi mo na yan na nakaraan, Boss Dada, sa huling vlog mo, dapat iba naman. Hindi pwede. Kailangan natin ulit-ulitin. Mantakin mo for the past 4 years, eto mga hayop na mga congressman, paulit-ulit lang din ang sinasabi nila mga bossing sa kanilang mga press conference. Kailangan tapatan natin yan. Mary Grace Piatos, hindi maipaliwanag yung pera. Mary Grace Piatos, may pera na ill-gotten wealth. Paulit-ulit si Trillanes, yung mga congressman, paulit-ulit. And kung hindi natin i-combat yan ng paulit-ulit din na ipinaliliwanag sa inyo yung counter dyan sa mga paulit-ulit na mga issues nila, because may kasabihan tayo na ang isang bagay kahit mali, pag inulit-ulit mo, nagmumukhang tama yan. So sa battle, pagdating sa information dissemination, talo tayo dahil may pera sila, nasa kanila pera eh. Binabayaran nila mainstream media, may mga vloggers pa sila, tapos may mga troll army pa sila. Tayo, wala man tayo mga bayad, libre man tayo. Tapos magsasawa pa tayo, nasagutin yung mga yung mga issues nila. Hindi, dapat hindi rin tayo nagsasawa pa. Ulit-ulit din natin, iuulit-ulitin sa mga utak natin para hindi natin makalimutan pagdating ng 2028. Alam na natin ang gagawin natin sa mga hayop na yan. Di ba? So, yun lang naman eh. This impeachment is not about accountability. Why? Kasi wala namang kulong to eh. Wala namang kulong to. Ang accountability, dapat ipakulong mo. Mantakin mo kapag na-impeach ka, ang mangyayari lang sa iyo is hindi ka na qualified tumakbo sa any position in the government. So anong ibig sabihin nun? Kung hindi ka na pwedeng tumakbo sa any position in the government, di political ito. Tapos sasabihin nyo, walang politika dito, putangin na ninyo, kung walang politika, di sana hindi nyo dyan sa Senado impeachment court dinala. Di sana dinala nyo sa RTC, dinala nyo sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, dahil yan ang nag-handle niyan. O kung hindi siya covered ng Ombudsman, di sampan nyo yan sa Korte Suprema, kung saan nyo gusto nyo. Sampan nyo sa mga pagmumukha ninyo. Di ba? Paulit-ulit sasabihin mo, hindi politiko. Walang politika dito. Gago. Anong walang politika dito? Ang magiging sentensya kay Inday Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa any position. Di politika. Tangina ninyo, lolokohin nyo kami, wag kayong makulit. Dahil kung paulit-ulit kayo, paulit-ulit nyo rin itong maririnig at paulit-ulit din namin kayong mumurahin. Ano pa sinabi ni Baste? Talaga ang main reason ng impeachment na yun.
Mayor Baste, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Okay lang. Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Katulad yan, paulit-ulit na tanong yan eh. Paulit-ulit na tanong sa kanya, paulit-ulit na tanong kay ganito, kay ganyan. Pero kailangan natin ulit-ulitin at kailangan natin laging sasagutin para yung tao, makita nila yung consistency. Eh, ang hinaharp natin katotohanan, hindi naman fake news eh. Hindi ba? O, nauna pa si Marcoleta. Nauna pa si Mike Defensor. Kaya nga alam mo, minsan, nakikita ko yung social media, ang dami nagtatampo. Ang dami na talaga nagtatampo eh, na ang dami yung nagre-reklamo. Reklamo kayo ng reklamo. Pero nagsasawa naman kayo sa mga content na paulit-ulit na ipinaliliwanag sa inyo kung bakit nauna pang makulong itong mga ito ang totoong magnanakaw si Bongbong at saka si tsaka si Romualdez eh. Pero bagamat paulit-ulit, kailangan nating gawin eh. O, kailangan nating paulit-ulit din na sabihin kasi kapag madali tayo makalimot eh. Ang daming pinagkakabalahan ng mga Pilipino, ang dali nating makalimot sa mga totoong issues eh. Kapag katulad niyan, napag-uusapan ba si Marcoleta at saka si Mike Defensor? Maling-mali yung ginawa sa kanila ha. Mike Defensor is a private person. Si Mike Defensor ay nagbigay ng pera galing sa kanyang bulsa papunta sa isang tao na ginamit sa kanyang kampanya. Walang pera ng taong bayan na involved. Hindi naman mga kriminal ang mga ito, di man sila mga drug lord, di man sila mga launderer, matitinong tao man ang mga ito. Pero imagine, nauna pa silang nakulong kesa sa mga nagnakaw sa atin, kesa sa mga nagpakasasa sa pera natin. Yan si Bunuan, ginawa pa nilang state witness. Imagine, ikaw yung leader ng sindikato, ikaw yung tawag dito, activate ng corruption diyan sa DPWH, yung mga tao mo, lahat mga magnanakaw. Tapos, yung mga magnanakaw sa DPWH, sila ang ginawang state witness. Diba? Hindi ka ba naman magugulat niyan? Tapos, etong mga tao na ito, alam naman natin na kritiko si Marcoleta ng hearing ni Lacson. Nakita nyo, hanggang ngayon, inaatake siya ni Lacson. Sabi ni Lacson, wag daw magkakaroon ng warrant kasi pag nagkaroon ng warrant, magkakasakit ka. Bakit pa kailangan sabihin ni Lacson yun? Kasi nga talagang na-expose ni Marcoleta si Lacson na protector talaga ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Protector talaga siya nila Pangandaman, nila Bersamin, nila Bongbong Marcos, nito ni Martin Romualdez. Protector talaga sila ni Tito Soto kasi nakakulong na yung tao eh. Buti nga si Marcoleta, hinarap niya yung kanyang pagkakakulong. Hindi katulad nito ni Ping Lacson. Si Ping Lacson, tumakbo yan eh. Hindi ba nagtago yan? Tsaka ang kaso niyan, murder. Pagpatay ang kaso ng hayop na yan. Hindi ba mas masama yan? Pero tumakas siya. Tapos nga nagsasalita siya na ganyan. Kaya nga sabi ko nga, hindi ko alam kung sino ang bakla. Bakla ba si Ping Lacson o yung PR ni Ping Lacson, yung admin ng kanyang page? Kasi taina baklang-baklang atake. Di ba? Ang tanda na ng tao, kasamahan mo sa Senado. Sabihin na natin, magkaiba kayo ng politika. Pero bakit pikon na pikon ka? Kaya pikon na pikon si Lacson kasi na-expose talaga si Lacson na talaga siya, criminal talaga utak niya. Lumalabas na naman kasi yung issue ngayon na yung anak niya smuggler. Tapos, hindi pa niya ma-justify na hindi niya pinagtakpan si Bongbong at saka si Martin Romualdez. Kasi kung makikita mo yung mga recommendations niya, dyan sa Blue Ribbon Committee niya, putang ina, lahat ng kalaban ng administrasyon, yung inatake nila. Di ba? So, hindi tayo dapat matulog doon. Dahil dito sa impeachment na to, tuwang-tuwa actually, yung Malacanang sa impeachment. Bakit? Kasi, pansamantalang nawala yung focus ng mga tao sa flood control scandal, nag-uulan na naman. Every time that they're trying to bury etong flood control scandal na ito, binabagyo tayo. Ayan na, tag-ulan na ngayon eh. So, sunod-sunod na ang bagyo. Tandaan nyo walang budget ngayon 2025 para sa flood control. So, imagine, konting ambon lang talaga, babahain tayo. So, paano nila itatago yan? Paano nila itatago sa taong bayan yan? Ultimong Mother Nature ang nagsasabi o nagpapaalala sa atin, yung mga Pilipino, putang ina, tatangan nyo. Ninanakawan kayo tapos okay lang sa inyo. Hindi, totoo naman eh. Parang okay na lang sa atin. Parang normal na lang sa atin. Parang ang lagi na lang natin sinasabi, antayin na lang natin yung eleksyon. Pagdating naman ng eleksyon, ang tatangan nyo rin.
Pagdating ng eleksyon, di nyo rin naman pag-aaralan yung mga binoboto yung mga kandidato. Tangina, maglalagay kayo ng congressman porkit binigyan kayo ng pera. Yun na ilalagay ninyo, putang ina ninyo, pare-parehas kayo. Kita nyo kung gaano ka-importante ang isang congressman. Ha? Gaano ka-importante ang isang congressman na tanga. Kasi kapag nagboto ka ng 10 congressman na tanga, ang lakas niyan. Oo, ang lakas niyan. Imagine mo, magboto ka ng 300 na congressman na mga magnanakaw. Putang ina, ubos talaga ang pera ng taong bayan. Akala ninyo ang importante lang, senador at saka presidente, vice president, dahil silang binoboto ng buong Pilipinas. Hindi, napaka-importante ng role nitong mga congressman na ito. Bakit? Napaka-importante ng role nila kasi sila nagbabalangkas ng batas, sila naghahati-hati ng pera ng Pilipinas. Putang ina yan. Minsan hindi na nakakarating sa inyo yan, sa kanila pa lang, nilulunok na nila yan. Kaya importante yung paglalagay ng mga tao matitino sa gobyerno. Kayo talaga, ano pa masasabi dito ni Baste? Isa lang ang masasabi ko, mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga tao nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Para hindi na humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Sir, Do you believe na meron tayong abusadong administrasyon? Ilagay nyo sa comment section. And we have to keep on reminding everyone na napaka-abusado talaga nitong administration na to. And kailangan natin ipaintindi sa lahat na last nyo na yan. Huling pagkakataon nyo na yan, huwag na kayong tumakbo ulit ha. Hindi na kayo mananalo. So we have to remind them how abusive this government is. Iisa-isahin natin yan. Araw-araw, hindi tayo mapapagod. Gagawin nating advocacy yan. Na araw-araw, ipakikita natin sa lahat ng mga nanonood dito ito hanggang sa maging zombie kayo. Hanggang sa yun na lang ang isipin ninyo. Total naman, ayaw naman natin mag-people power. Ayaw naman natin pumunta sa Malacanang at guyurin pababayan. Di ganun na lang gawin natin. Ano na natin? Talaga i-condition na natin, condition yung isip natin para sa 2028. Alam na natin gagawin natin. on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi Totoo to. I asked them, kahit yung mga malalapit, mga family nila, about this, if they are watching itong impeachment. Sabi nila hindi eh. Kasi una sa lahat, yung impeachment na yan, wala na yung patutunguhan eh. Wala na yan. They cannot get 16. Kahit ano pang gawin nila, there's no way na makakuha sila 16. Kaya nga, makikita mo yung mga congressman, wala na silang gana eh. Nakikita mo yung mga, prosecution, wala na silang gana. Halos, parang dinadrag na lang nila yung mga sarili nila dahil kailangan nilang gawin. Why? Makasuntok man lang sila kay Inday Sara eh. Makakalmot man lang sila kay Inday Sara. Sabi nga nila, makascratch man lang sila sa surface. They will take their chances. Pero, sila ba sa isip nila, mananalo sila? Sila ba sa isip nila, mapapa-impeach na si Inday Sara? They've been trying to pull Inday Sara down with all their might and resources. Ginawa na nila yan for how many years? Si Inday Sara remains the highest trust rated dito sa Pilipinas. Imagine mo, dinidemanda mo ng culpable violation of the Constitution and yung betrayal of public trust. Betrayal of public trust sa lahat ng mga public officials. Siya yung pinakamataas yung trust and approval rating. Tapos, doon pa lang bobo na eh. Doon pa lang tanga na eh. Betrayal of public trust, tapos pag tinignan mo yung trust rating ni Bongbong Marcos, negative 20. Tapos yung trust rating ni Inday Sara, positive 27. Diyos ko naman. Di ba? 100% ang layo. Tapos siya ang may demanda ng public trust. Betrayal of public trust. Siya yung may kaso ng betrayal of public trust. Siya yung pinagkakatiwalaan si Bongbong Marcos na
Putang ina niyan, kung pag nagpunta sa isang lugar, halos pucha parang kumakaway na sa hangin yung gagong yan. Si Inday Sara, alam nyo ba, nung nagpunta si Inday Sara dyan sa Senado, grabe, stampede, nagkagulo. Bakit? Akala ko ba, galit ang tao sa kanya? Akala ko ba, ayaw na ng mga Pilipino sa kanya? Bakit sobrang interesado ng mainstream media kay Inday Sara? Bakit? Pag yung taong grasa, nakikita mo ba, ini-interview ni Inday ng mga ano yan, ng mga mainstream media? Hindi. Bakit? Kasi wala naman silang mahihita. Pag in-interview ko tong normal na tao na to, wala naman ako mahihita. Usually, mga media na ini-interview nila, ang talagang pinagkakaguluhan nila, yung mga magagaling na tao. Mga sikat na tao. Bakit si Inday Sara? Bakit si Inday Sara pinagkaguluhan dyan sa Senado? Etong mga congressman na sinasabi nila that they are representing millions and millions of Filipinos. Yung mga prosecutor na mga na mga pangit. Yung mga prosecutor na mga mukhang puta wala ng pag-asa sa buhay. Parang mga tsurang may mga cancer na sa mga utak at balat eh. Itong mga tao na ito, kita mo pinagkakaguluhan sila? Hindi. Pero si Inday Sara, pinagkaguluhan siya pag upo niya doon, uttered ilang sentences lang. Pucha, buong mundo nawindang, pati si Claire Castro, putang ina, parang nabaliw na naman. Nakalimutan na yata ni Claire Castro na ginawa siyang tae dyan sa Canada ng mga kababayan natin dahil sa katarantaduhan niya. Tapos ngayon, dare-diretso na naman, na akala mo walang nangyari. Putang ina, walang hiya talaga eh. Di ba? So talagang wala, hindi sila nanonood. Wala na yan, negative na yan. Yung 16, hindi nila makukuha yan. Kaya nga pinipilit nila na babaan yung boto. And even if you lower it, hindi mo makukuha. Hindi mo makukuha. I'm pretty sure si Lito Lapid will not vote for VP Sara's impeachment. Doon pa lang eh. Sino pa? Si JB Ejercito, I think hindi yan boboto sa impeachment ni Inday Sara. Sila yung mga vocal dati na nagsasabi na ayaw na impeachment. Si Mick Zubiri, kahit abnormal yan, I'm pretty sure hindi yan boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Mga epal yan eh. Epal yan. Jesus Cudero, do you think boboto yan against ang impeachment, pabor sa impeachment ni VP Sara? Hindi. Tinry nga niya yung pigilan nung siyang Senate President noong unang ipinasa yan eh. So wala na yan, malabo na yan. It only takes 9 to acquit. Ilan na yung senador ni Cayetano? Yung lahat ng senador ni Cayetano na yan will vote no to impeach. So, ibig sabihin, sureball na sila kasi meron silang 11 eh. Siyam lang ang kailangan to acquit eh. Paano na yun? Paano na? Imaginein mo, itong 13 ngayon ng administrasyon, yung kay Cayetano. Ay, hindi, yung kay Gatchalian. Yung bobong si Gatchalian. Si Gatchalian na putang ina ginawang manika dyan sa Senado. Kailangan nilang kumuha ng 3 dito sa minority ngayon ni Cayetano. Sino kukunin nila dyan? Sino kukunin nila? Nakakulong na si Jinggoy. Hindi natakot yan. Nakakulong na si Marcoleta. Mas lalong hindi takot yan. Si Senator Bato de la Rosa, lalong hindi nila yan mapapabaliktad. Si Bongo, hindi babaliktad yan. Duterte man yan eh. Sino pa? Yung mga Villar, pocha, lumaban na yung mga Villar sa kanila. Sinabi nga ng mga Villar na mga traidor sa bayan yung mga lumipat sa kabila eh. So wala na silang makukuha sa kabila, tapos inaaway-away pa nila itong mga to. Tangin na yan, wala na. So itong impeachment ni Inday, wala na to. Panonoorin mo pa? Sabi ni Bas, hindi eh. I'm governing a very competent city. Bakit ko pa panonoorin niya? Alam ko naman kahit na paninira lang yan sa amin, paninira lang sa kapatid ko, at saka alam ko naman na hindi naman nila makukuha. Hindi sila mananalo dyan. May impeach mo ba si Inday Sara dyan? 13, hindi nila makuha. 16 pa. So hindi sila nanonood. Pero tayo, kailangan natin manood. Kasi nga, bababuyin natin sila. Nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for the confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, diba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. Sir, ano po yung reaction ninyo doon sa
bago-bago lang na natapos ng INC rally, na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino, na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country. Balikan yung pangutan namin. Okay, Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC, INC rally? hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Sir, I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event, sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? We let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Masol yun. Sir, lastly, on a different matter. We let tomorrow take care of itself. Sino nagsabi niyan? Probably a famous poet uttered those words. Sinabi ba ni Basti na kanya yon? Pero pwede mo naman gamitin yon. It was there to actually utilize. Hindi ko talaga alam dito kay Claire Castro kung bakit siya nagagalit sa mga ganyan. Kasi ang gaganda ng mga binibitawan ng mga Duterte ng mga salita eh. Itong mga Duterte na sinasabi nila ng mga may hina ang utak, bobo, may initin lang ang ulo. O kita mo how they are responding to questions. Di ba? Let tomorrow decide for itself. Bahala na ang bukas. Sabi nga nila, di ba? Katulad yan, I'm always quoting yung si Master Shifu ng Kung Fu Panda, 'di ba? Sabi niya, yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That's why it's called present. Regalo, present. So, i-enjoy mo kung ano yung meron ngayon. Kasi tapos na yung nakaraan eh. Hindi mo na kayang baguhin 'yon. Yung future naman, hindi mo alam kung ano mangyayari doon. Misteryo 'yan. Kaya yung ngayon, meron kang control sa ngayon, yun ang iano mo, yun ang tawag dito. You'll try to make it worth it, ika nga, yung bawat araw ng buhay mo, gawin mong kaaya-aya. I mean, ano masama doon, hindi ba? Kung na-stimulate ka nung noong quote na yun, kay cartoons pa yan. Maganda ang dating sa iyo and na-inspire ka doon eh. Ano masama doon? Kaya dito hindi mo maintindihan talaga to sila Claire Castro kung saan nila pinaguhugot itong mga kabobohan nila na ito na kala mo sila talaga may-ari ng mundo. Lahat na lang nasabihin ng mga Duterte, mali sa kanila. Pero hindi kasi kaya mag-quote ni Claire Castro ng ganyan kasi bobo yun. Hindi marunong mag-English yun. Tanga yun. Inutil yun. Tsaka na. Kaya inggit na inggit sila kapag nagtitrending ang mga Duterte doon lang sa mga may ikling mga statement na ibinibigay nila. And just like this, nag-trending. Nakikita niyo si Basti na sinasagot niya yung mga bagay na hindi niya dapat sinasagot. Ang sabi lang niya, I don't have any comment about that. Si Inday Sara, ganun din. If you ask her questions about something na hindi niya dapat kino-comment, sabi niya, hindi ako nagko-comment, ayaw ko mag-comment tungkol dyan. Wala akong involvement dyan. Hindi ba? Si Claire, puta lahat na lang kinokomentan. Kahit di na dapat pagkomentan, kinokomentan. Pero nung pinagmumura ng mga tao diyan sa Canada, nung ginawa nung gago, wala. Gusto pa ipa-deport yung mga Pilipino doon. Putang ina niyan. Malayang gumagana ang freedom of expression doon. Freedom of expression ba yung pinagmumura mo ako? Oo, gago ka pala eh. Taga-gobyerno ka eh. Tapos balat sibuyas ka. Huwag ka magtrabaho sa gobyerno, mag-vlog ka. Tapos punuin mo ng libel cases yung buhay mo. Pero putang ina, kung pasahod ka ng taong bayan, kung ine-expect ng taong bayan na magtatrabaho ka sa kanila at hindi sila masaya sa trabaho mo, gago, natural, mumurahin ka nila, anong gusto mo? Ipaghahain ka pa nila ng mainit na kape, ganon? Kapal naman ang mukha mo. Pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Masaya na makita, may dala akong papa. Yung brief. Makita diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Well, probably, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala bang problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga silbi ang konstitusyon natin. Wala kaming magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami
as elected representatives that will uphold the mismong constitution na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. Yan. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Mayor Baste, magandang hapon po sa Di ba? Napakaganda. Anong reaksyon? Anong reaksyon ni Auntie Claire? Tingnan natin kung anong reaksyon ni Auntie Claire, ha? Eto na. Auntie Claire, pasok. Yusek, good morning. Yusek, ano po ang opisyal na assessment ng Malacanang sa naging takbo po ng unang 3 araw ng impeachment trial? Hindi po mandato ng ehekutibo ng palasyo ang mag-assess sa nakaraang 3 araw. Di ba? Sinabi niya, dito muna tayo sa impeachment kasi yung sagot naman niya kay Mayor Baste, na ano niya rin yan na matatakal niya yan. But anyway, sabi niya, hindi sila dapat nagbibigay ng assessment. Sinabi niya, ganito kabobo ito si Claire Castro, hindi kami dapat nagbibigay ng assessment. Which is, yun naman talaga yung tama. Why? Kasi ayaw mo, as much as possible, na isipin ng taong bayan na kayo ang nagpasimuno nito. Malacanang ang nagpasimuno nito. Besides, si Inday Sara is part of the executive. And ikaw, parang nangyayari kasi is, yung Congress is attacking the executive through Inday Sara. So, dapat ikaw bilang isang member, bilang isang executive official ng Bayang Pilipinas, dapat medyo ang leaning mo is doon sa opisina ninyo, doon sa grupo ninyo, which is the executive. But, dahil nga naniniwala kayo sa rule of law, wala naman nagsasabi that impeachment is not in the Constitution. It's unconstitutional. Hindi naman. Yung proseso ng ginawa nilang impeachment kay Inday Sara is unconstitutional, but the impeachment itself is constitutional. So, dapat talaga hindi sila nagbibigay ng statement. Yun ang sinasabi niya, wala daw silang assessment. Because they should not assess dahil nga they're not part of it. Tingnan mo, yun ang sinabi niya. Tapos Na hearing sa impeachment na involving the Vice President. Ito po ay trabaho po ng mga sa Senado at definitely ang mga taong bayan din po ay dapat din po siguro mag-monitor para ma-assess din po nila sa sarili nila kung ano ang nagaganap sa ating bayan. Ma'am, follow-up. Nakikita po ba ng palasyo na naging patas po at maayos ang proseso ng Senado bilang impeachment court at may komento po ba ang Pangulo? di ba? Sabi niya, di ba maganda sabi niya, hindi kami dapat nag-assess. Ang dapat na nag-assess ay yung taong bayan because ang involved talaga dito is yung taong bayan. Sila ang magde-decide. Aside from itong impeachment court, kailangan mapanood nila ito para makita talaga nila kung ano yung mga nangyari, di ba? But as to Malacanang, kami dyan? Hands off kami dyan. Nandito lang kami para tanggapin kung ano yung magiging decision dyan kasi trabaho nila yan Wala kaming we don't have any hand on that. Diba? Maganda na sana nag-follow up. Mga ebidensyang naipresenta ng prosecution sa unang 3 araw. Thank you. Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy. Tangin niya. Ayun na. Yun ang masama nun. Tek yan. Okay na yung sagot ng una Biglang nagbigay ng opinion. Sa nakikita po natin, naging maayos ang daloy. Ganyang kapuro lang utak ni Claire Castro. Ganyang kabobo yan. May instruction sa kanya. Huwag kayong magko-comment. Sabihin nyo, no comment tayo, hands off tayo dyan sa impeachment na yan. Kasi pinagbibintangan tayo na tayo daw ang ang may gusto niyan. So, iwasan natin na magbigay tayo ng mga komento na lalo tayong pagdududahan. Yun naman yung sinabi niya ng mga unang salita. Pero putang ina, biglang nabasa natin, napakita naman, naging maayos ang daloy. Putang ina. Di ba, sinabi mo nga na hindi kayo dapat nag-a-assess. Tapos nagbigay ka ng assessment mo. Kinang ina, boba ka talaga. Inutil ka talagang tao ka. Ang ganda na nung simula hindi kami dapat nag-a-assess. Taong bayan nag-a-assess. Biglang nabasa natin, napakita naman, naging maayos ang daloy. Di assessment yan, putang ina ka. Pantakin mo, galit na galit ka kay Inday Sara for using an intellectual quote coming from a poet.
Tapos ikaw, putya, kinokontradict mo yung mga sinasabi mo. Putya, ganyan. Para kang isda. Para kang goldfish. Putya, inang kakasabi mo lang, nakalimutan mo na kagad. O, alam nyo ba ang isda? Ano yan? Dahil sa liit ng utak niyan, o madali niya nakakalimutan yung mga bagay. Minsan nakakalimutan niya isda siya. Si Claire Castro ganun. Nakalimutan niya kagad, split second, na dapat hindi siya magbigay ng update, opinion, assessment patungkol sa impeachment. Kasi hindi talaga ethical yun para sa isang opisina na hindi naman involved, nagbibigay ng kanyang opinion. Ang inabobo talaga eh. ng hearing sa Senado. Sunod na tanong mula kay Marisol Nalili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, yesterday, during the impeachment trial, Attorney Narvasa mentioned that NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So there were insinuations that, in a way, the President has influence over this case. Ang ganda ng tanong. DOJ has, President has the influence over this case. Ako, kung ako spokesperson, how will I answer this? This is how I'm going to answer it. Again, it's within the powers. It's within the Senate impeachment court's decision whether itong mga insinuations na ito is yung believable. It's up to them. Nabanggit man yung mga pangalan natin dyan. Again, we stand firm that we should not make any statement about the impeachment because we do not have any hand on that. Wala kaming control diyan. Comments whatsoever, wala. Because again, ayaw namin na ma-impluwensyahan ng executive kung ano yung desisyon magiging desisyon ng Senado. Gusto namin maging independent sila. So, no comment. Yung sinasabi ng presidente, involved sa atake kay Inday Sara, no comment kami dyan. Let the senators decide whether totoo ba yan o hindi. Diba? Ganun lang, kasimple. Ano sagot ni Abno? Vice President, how would you like to respond to that? Yung bang gusto niyang iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalak? Putang ina, bumulwak na. Bobo talaga no? Ang bilis talaga niya mag-break ng karakter. Alam mo kung bakit? Putang ina, kasi bobo eh. Alam mo, sabi nga nila, when emotion is high, intelligence is low. And this person always has a high emotions and always consistent. Meron talaga siyang low IQ. Oo, low intelligence. Firm siya in the beginning. And then, ang dali niyang ma-trigger sa mga tanong ng mga reporter. Dapat ikaw ang may control sa mga reporter. Dapat ikaw nagko-control sa kanila na, Madam, as much as I want to comment on that, let's leave it to the senators. May tanong na naman. Follow-up question po. Ganun. Again, our position is we should not make a comment about it. Let's just wait for the process to roll. And let us wait for their decision whether it's sufficient, insufficient, guilty or not guilty. It's up to them. We're just here as spectators, and we cannot give you any comment, statement because we are not in the position to. Simple as that. Tapos kagad yung press conference. Putang ina yan kasi epal ito. Sabik ito sa aruga, sabik ito sa sabik siya sa yung atensyon ng tao dahil alam niya 2 years na lang, tain na naman ang tingin sa kanya ng mga Pilipino. Isang taon na lang, wala na sa posisyon si Bongbong Marcos. Wala nang silbi ito. Magtatrabaho na to sa TV5, sa ABS-CBN, sa GMA, magtatrabaho na to doon. Magiging normal na news personality na lang ito dahil lang para meron silang pinagtatawanan, ganun, naipapit sila. Bobo man to, wala mang utak to. Ang bilis niya mag-break ng karakter. Sabi ko nga sa iyo, napakasimple lang ng trabaho ng spokesperson. Sabihin mo ano yung mga magagandang nagagawa ng administrasyon. Kung hindi mo alam yung sagot sa tanong sa iyo, balikan mo sila, humingi ka ng sagot doon sa mga taga-gobyerno. And then, yung nakaraang question about this, ito yung sagot. Kung may follow-up question kayo, let's park it. Ipaparating ko ulit sa kanila. Yun naman trabaho ng isang spokesperson. Wala kang sariling opinion because ikaw nga ay mouthpiece ng bobong presidente. Pero ginagawa niya pa rin. I mean, putang ina niyan, maniniwala ka sa tao na to. Yung trabaho niya hindi niya alam kung paano niya gawin. Wala, napakahina nitong dapat pa ba natin pinapansin to? Okay lang. Wala mo kasing balita kaya kailangan pansinin na lang tayo itong mga ulol na to. Baka akala nila ang gagaling nila Pero lagi natin sinasabi sa inyo na sa totoo lang, sa dami ng issue, sa dami ng taka sa gobyerno, tangina, mag-focus lang tayo rito. Solve na tayo, pero hindi.
Hindi eh. Kailangan talaga pansinin din tong mga ganito kahit na nakakasawa na. Kailangan pa rin natin gawin to keep the fire burning sa puso ng mga Pilipino. Putang ina ng mga tumantakay mo, pasweldo mo yan, palamon mo yan. Lahat ng damit niyan, makeup niyan, pati yung shampoo niyan, puta lahat galing sa atin. Imagine yan. Tapos papayag tayo, ginagago-gago tayo niyan. Di gaguhin din natin. Natin hintuan itong mga ulol na ito. Tama ng Pangulo sa pag-imbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay? Well, there were questions about it. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito ay ang... Galit ka. Ba't gigil ka? Bakit ang bilis mo magsalita? Ba't ang tapang-tapang mo? Bakit nung hinarap ka ng mga OFW sa Canada, ba't tatameme ka, nagsumbong ka pa sa polis? Hindi ka naman pala matapang. Tangina, diyan ka lang pala sa podium matapang eh. Yan ang problema sa inyo eh. Pagka nasasampal kayo ng katotohanan, puta, napipikon kayo eh. Kasimple-simple naman yung tanong eh. They're insinuating that the president is behind this dahil siya ang may hawak. Then sasabihin mo lang naman it is the burden of proof is with the accuser. So if they're accusing the president of that, then they're in the right avenue to prove na the president has a hand on it. Sa kanila na yan, they have to prove it. Kasi kami, we will deny it. Ganun lang naman kasimple yun. But then again, it's up to them. Nandiyan na sila sa korte. So, kung ano yung ebidensya na meron sila, to prove that, just show it there. Kami naman, naniniwala naman kami sa capacity ng Senado para, desisyonan ng lahat ng mga ito. So, nasa sa kanila. As simple as that, di ba? Ito yung kung ano-ano pa sinasabi, nagmamadali pa magsalita. Tangina, akala mo kagaling-galing eh. Pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At buong mundo, sinasabi na it's not even a grave threat, direct threat. It's a conditional threat. Kahit nasabihin nyo pang walang conditional threat, tangina. Ano yan, lahat tayo when we are emotional, nakakapagbitaw ng mga ganyang salita. Tama ba yun o mali? Minsan tama, minsan mali. Pero impeachable ba yun? Hindi. Impeachable ba yun? Hindi. Kasi putang ina naman, kalinaw-linaw eh. Huwag ka mag-alala sa buhay ko pagka namatay ako. At pinapatay nila ako, may kinausap na rin akong tao, napatayin sila. Halimbawa, si Inday Sara namatay sa dengue. Na lumabas, dengue. Mag-activate ba yung sinabi niya na patayin mo rin sila pag namatay ako? Hindi. Hindi. Kasi dengue kinamatay niya eh. Pero pag namatay ako at pinapatay nila ako, alam niyo naman yan eh. Pagka bigla nagkaroon ako ng bala sa utak, bigla sumabog yung kotse ko, putang ina, alam na natin kung sino may pakana niyan. Sabi nga nagsusumbong siya sa taong bayan. Na if something happens to me, singilin niyo sila. Because walang ibang gagawa nito kundi sila. Ganun lang naman yun eh. Plain and simple. Kung gagawin nating literal, okay man lang din. Pag ginawa niyong literal, makikita mo dun. Sa literal na meaning nung sinabi niya, na hindi mag-activate yung threat niya kung walang mangyayari sa kanyang masama. Matatakot ka lang sa threat niya kung may plano kang gawan siya ng masama. Sabi niya mamamatay sila pagka namatay ako at pinatay nila ako. So, ibig sabihin, papatayin niyo talaga siya. Bakit? Kasi, ganun ba? Kung mamamatay siya, pag pinatay namin siya, wala naman kami interest, papatay siya hindi niya kami ipapapatay, quits lang. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. But the fact na threatened kayo sa sinabi ni Inday, ibig sabihin, may plano talaga kayo. Papatayin si Inday because you were threatened na pag na may nangyari sa kanyang masama sa pamamagitan ng katarantaduhan nyo o dahil sa inyong mga gawain, may mangyayari rin sa inyong masama. Pag na-threaten ka doon, ibig sabihin, may plano ka talaga kay Inday. Paulit-ulit na yung usapin na yan. Pero paulit-ulit din nilang sinasabi. Kaya paulit-ulit din nating ika-counter na yes, alam yan ng buong mundo and the whole world knows and the whole world thinks, mga bossing, na walang kwenta ito. Putsang ina, ginalit nyo eh. Ginalit nila kaya nga ang pinapakita nila yung mismong video lang na si Inday Sara yung nagsasalita. Hindi nila pinapakita ano yung reason. Kaya nga tinanong nung defense what's the reason why this Zoom meeting happened? Hindi nga masabi nung testigo nila na nangyari yun dahil sa Quadcom.
hearing na ipinakulong itong si Zulica Lopez. At itong Zulica Lopez na ito ay planong dukutin sa madaling araw, dalhin sa kung saan, at feeling nila threat yon sa buhay ni Zulica Lopez dahil hindi naman siya kriminal, pero bakit ginaganon siya? No, yun na yun. Yung mga circumstances na yun magtutulak sa isang tao to say things na baka ayaw naman talaga niyang sabihin. 'Di ba? But then again, nasabi niya yon and hindi naman niya dinideny at malinaw sa ating lahat that it was conditional. It was conditional. Sinabi niya na kung wag kayong mag-alala if something happens to me at sila yung may kagagawan o I asked someone to do the same to them. Tangina, nagtatanga-tangahan na naman kayo eh. Ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito. Imbestigahan. Imbestigahan and then klaruhin dun sa part. Alam mo, kay Inday Sara, klaruhin kung seryoso ba siya dito. O kung hindi naman pala, joke lang naman pala yun. O di dapat wala na yan. Ganito lang kasi yan eh. If you really think itong si Marcos, Lisa Marcos, Bongbong, and itong si Romualdez, if they are really matreten sila doon sa sinabi ni Inday, they should have filed cases against Inday Sara for uttering those words, for grave threats. They should have, but did they? Hindi. Hindi sila nagsampa ng kaso. Ibig sabihin, walang kwenta yun sa kanila. Kung doon mismo sa mga kay Presidente, sa kanyang asawa at kay Martin Romualdez, kung sila mismo wala silang interest, ba't nagkaroon ng interest yung mga congressman? Kasi nga, wala silang makita na pwedeng ikaso kay Inday. Grave threat tapos impeachable offense yun. Tangina niyan. Ang tagal-tagal si Pangulong Duterte tinatakot lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. Putangina niyo, pagpapatayin ko kayong lahat. O, pag hindi kayo nagsitino. O, na-impeach ba si Pangulong Duterte? Hindi naman. O, ano ba sila? Nagsampa ba sila ng impeachment for threatening etong mga kriminal? Hindi naman. O, sino ba yung tinitreaten ni Inday Sara? Kriminal naman yung tinitreaten ni Inday Sara. So, masama ba mag-threaten ng kriminal? Hindi. Oo, ba't mo naman masasabi na kriminal? Boss Dada, yung tinitreaten ni Inday Sara. Kalinaw-linaw nung sinabi niya eh. If something happens to me, pinapatay nila ako. O kung pinapatay nila ako, ano tawag sa kanila? Di kriminal sila. So, kung kriminal sila, dapat ba natakutin ko sila? Naman. Kriminal nga eh. Oh, kalinaw-linaw eh. Oh, di ba? Oh, ganyan lang naman ipaliwanag yan eh. Diyos mio. Ipapapatay ka, di kriminal yan. Oh, si Pangulong Duterte, tinakot yung mga kriminal na impeach, nakulong si Pangulong Duterte for threatening. Ito bang ICC issue niya? Dahil tinreten niya etong mga kriminal? No. Kaya siya may ICC dahil ginawan siya ng istorya tungkol sa extrajudicial killing na alam naman ng buong mundo na hindi totoo, pero dahil tarantado presidente natin, nakipagkasundo sa mga komunista, o kaya yan, nandiyan si Pangulong Duterte. Kinakahiya ba natin si Pangulong Duterte for being in the ICC? No. Actually, mas lalo pa nga natin siyang in-honor and in-worship eh. Tama? O, ito si Bongbong. O, sa tingin ba ninyo, if something happens to Bongbong today, wag naman sana. Wag naman sana may mangyari sa kanyang masama. O, do you think i-honor i-celebrate siya ng mga Pilipino? Punta magsi-celebrate talaga mga Pilipino, palagay ko. Oh, but hindi magsi-celebrate dahil sa isang magaling na pinuno ang nawala. Magsi-celebrate dahil, "Hay, salamat, tapos na paghihirap ng Pilipinas." Kaya na yan lang naman nagpapahirap sa atin. Dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. When the President learned the statement of the Vice President back then, what was his instructions to NBI, if there was any? At the time, ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabalingwala, hindi binaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po ito dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektahan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bansa natin. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, Yusek. Ma'am, in relation to that po, the defense panel and former presidential legal counsel Sal Panelo said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FL, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the President himself last year considered it before as a mere threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip. Hindi nga gawa ang isip. Pero ang konteksto, hindi naman niya sinabi right there and then na kumontak ako ng papatay sa kanila. Ang konteksto,
issue na yan, o yung buong konteksto nung statement na yan is, if something happens to me, pag pinapatay nila ako, kumausap na ako ng tao. Asawa ko, pwedeng asawa niya, pwedeng mga kapatid niya, di ba? O pwedeng anak niya. Na pag may nangyari sa akin, pagiganti mo ako. Pag pinatay nila ako, patay mo rin sila. May threat doon? Wala, kasi pag pinatay nila ako. Andar. Alam niyo, kami nga mga vlogger, nuknukan ng dami ng death threat sa amin eh. Pero alam ko kung anong mga death threat yung siseryosohin ko. Halimbawa, may nag-comment sa akin dito o kaya mga post ko sa social media. Sabi nila sa akin, huwag ka magpakita, babaraling ka namin. Na ano ba ako doon? Kinabahan ba ako doon? Hindi. Ganito kasi yan. Kung may masamang gagawin sa'yo, gagawin nila yan without even saying it. Oh, ang mga kriminal ganyan. Magpapaalam pa ba yan sa'yo? Pag ikaw umalis na bahay mo, nanakawan namin bahay mo. Wala naman sigurong magnanakaw ng mag-apaalam pa o kaya mag-aabiso beforehand. Hindi ba? Oh, kung gagawin yan, gagawin na lang yan. Ang dami ko natatanggap na ganyan. Oh, wag tayo magpapangita. Pag nakita kita, yari ka sa akin. Ito si Boss Dada, dapat to. Tinutumba na to, isang bala lang to. Si Boss Dada, ganito. Pakarami kong mga kung ano-anong bashing and death threat. Diyan. Siniseryoso ko? Hindi. Bakit? Tangin na. Lahat dyan, puros talk shit lang yan. Lahat dyan, puros matatapang lang yan sa keyboard. Matatapang lang yan sa mga social media mga yan. Pero pag nakita ko ng mga in person, maniwala ka, maiihis sa salawal yung mga yan. Oo, mga bossing. Sabi nga nung nung nasa Hong Kong ako, may nagtanong sa akin, boss, paano nyo pinoprotektahan yung sarili ninyo? Sabi ko, dasal. Yun lang, dasal. Pinasok ko man to eh. Pinasok ko tong trabaho na ito. O itong advokasya na to, pinasok ko. Alam ko na delikado. O natatakot ba ako? Something might happen to me? Kasama to eh. Package deal to. Hindi naman pwedeng. Hindi ka naman katulad ni Bongbong Marcos na naging presidente tas ayaw magtrabaho, di ba? Gusto lang maging presidente, yung trabaho ng presidente, ayaw. Hindi naman ako ganun. Pumasok ako sa trabaho na ito na bagamat napakadelikado, pero alam kong napaka-importante ng role na gagampanan ko sa komunidad natin. Tinanggap ko na yun. Mamatay ako bukas, ganun talaga buhay. Mamatay ako sa Makalawa, ganun talaga. Bakit? Kasi nga, yun yung risk ng trabaho natin eh. So, sabihin nito, papapatay kita, lagot ka sa akin. Seryosohin ko yan? Hindi. Saan ko na seryosohin yan pag nandiyan na yan sa harapan ko? Pag nandiyan na yan sa harapan ko, nakatutok na yung baril, magmamakaawa ko. Baka sakaling, hindi niya ako patayin. So I will deal with that pagka nandiyan na. But kung mga salita pa lang yan, baliwala yan. Ako, normal na tao ako eh. Si Bongbong Marcos, putang ina, matitreatin yung buhay mo. Sandamukal ang security mo. Buong polis at sundalo nakabantay sa'yo. Matatakot ka sa buhay mo. Una-una sa lahat, natatakot ka sa buhay mo. Bakit may mga threat sa buhay mo? Siguro, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Kung hindi ka nagtatrabaho ng maayos, anong dapat mong gawin? Dapat mong gawin, magtrabaho ka ng maayos. Di ba? Gago ka pala eh. Hindi po ito antasya. Sinabi ko ito at mismo si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi. Wala naman talaga siyang pinasinungalingan eh. Kaya nagtataka ako bakit pinresintan nila ebidensya na yan. Hindi siya nagsinungaling. Sinabi nga niya, no joke. Something happens to me. If they kill me, I ask someone to kill them too. So ano masama sa sinabi ko? Maghihiganti lang naman ako pag may nangyari sa akin masama. At the end of the day, hindi nyo kayang i-twist yung ibig sabihin, yung meaning nung sinabi ni Inday Sara. Yes, there is a threat. Wala namang nagsasabi na walang threat eh. Pero is it a direct threat? No. It's a conditional threat. Yun yung pag-uusapan dito. Kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado. Nandiyan po nakasaad sa revised penal code. Hindi ka naman abogado eh. Sa kaso ng Kaliwag. Sinasabi pa siya, alam daw ng mga abogado. Hindi ka naman abogado. Abogado ka ba? Kung abogado ka man, baka sa papel lang yan. Pero sa kilos, salita at gawa, kilos na gawa pa. Sa kilos, sa salita at sa yung utak, wala kami nakikitang ni hint na abogado ka. Nakita namin palengkera ka ganyan.
Bastos ka, yun lang. versus people. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus people ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat Yan na naman eh. Sinabi mo na nga kanina, hindi kayo magbibigay ng statement eh. Tapos magbibigay ka ng, ng statement tungkol sa cross-examination. Paano ka maniniwala sa ganito? Sasabihin pa, alam ng mga abogado yan. Kasimple-simple, kinokontradict mo yung sarili mo. Hindi kayo magbibigay ng assessment. Tapos ngayon, sasabihin mo, naisiwalat kahapon sa cross-examination. Tangina ka, hindi ka naman spokesperson ng, ng impeachment trial ni Inday Sara. Gago talaga eh. Tangina to sa Claire Castro na to. Wala talaga pag-asa to. Oh, wala na pag-asa. But anyways, yung pagdating dyan sa conditional, non-conditional, pagdating dyan sa bagay na yan, wala pa kasing ruling ang Supreme Court. So wala pang jurisprudence yan. Oh, it's up for debate. Oh, and yun na nga, since it's up for debate, you have your opinion about it. Some people or other people has opinion about it. No, so pag-uusapan na yan dyan. Basta ako, naniniwala ako na ang ginawa na threat ni Inday Sara is not a direct threat. Yung ginawang threat ni Inday Sara is also, kumbaga, ang pinaguhugutan niya is yung current na issue na nangyayari at yung tanong sa kanya na hindi ka ba natatakot sa buhay mo. O, doon umikot yun eh. Hindi naman niya sinabi out of the blue. Bigla siyang tumayo sa podium at sinabi niya na, pag namatay ako, papapatay ko rin. O, may kinontract na akong assassin para patayin sila. Wala naman ganun. Tinanong siya tungkol sa kanyang safety at sinabi niya, hindi ako natatakot sa safety ko. And if something happens to me, no joke, I ask someone to do the same to them. Lalong-lalo na kung sila ang may kagagawan para mamatay ako. I talk to someone already. And I ask that person not to stop until may paghiganti mo ako. It's actually not a threat. It's a parang nga lang siyang kwento. Kwento mo yan, tama ka dyan. Magaling ka dyan, kwento mo yan eh. Di ba? I mean, ganun tayo kabobo para lahat na lang ng mga bagay, siniseryoso natin. Tangina niyan. Wala na talagang pag-asa bayan natin Pilipinas kapag kaganyan tayo ng ganyan. Diyos ko po. Ito naman, gigil na gigil sila doon sa laway. Di ba? Dahil nga sa laway, ito, panoorin naman natin itong gigil ni Garin tungkol sa laway. Ewan ko ba, nanggigigil din naman kami sa iyo, Garin, sa dami ng mga batang namatay dahil pinagtuturokan nyo ng dingbaksya. Ikaw ba talaga dapat ang nagsasalita dyan, buwisit ka? Putang ina, anong ganap mo dyan? Issue ba sa inyo yung laway ni Luistro? Naging issue yung laway ni Luistro kasi nga, putang ina yan. Napakayabang mo. Napakadami mong sinasabi. Putang ina, kung makapang-usig kayo, walang laman lahat ng mga sinasabi nyo. Yung mga sinasabi ninyo, alam naman na ng taong bayan yan. 2 years ago, 3 years ago. Paulit-ulit nyo pa rin sinasabi. So sobrang hindi na interesado yung mga tao sa inyo. Kaya lahat na lang, pati yung mga bukbok nyo sa mukha, mga kulangot ninyo, na mga matitigas at mga laway ninyo na bumubula, napapansin na ng taong bayan. Bakit yun na napapansin ng taong bayan? It's because wala na kaming pakialam sa mga pinagsasasabi ninyo. Yung mga statement ninyo tungkol kay Inday Sara, yung mga fake statement ninyo tungkol sa ganito, sa ganyan, yung mga magsasaka, yung mga ngingisnap, tangina nyo, magnanakaw kayo eh. Hindi kami interesado doon at hindi namin pinakinggan yun. Pero napansin namin yung bumubulang laway mo. Ganito kasi yan. Kung interesado ang tao sa sinasabi mo, kung tama yung sinasabi mo, putsang ina, kahit anong suot mo, kahit bungal ka, kahit may muta ka, kahit may sipon ka, kung interesado yung tao sa sinasabi mo, hindi nila makikita yung itsura mo. Nakafocus sila doon sa information na ibinabahagi mo. But then again, dahil nga walang interest yung tao sa pinagsasasabi niya, imaginein mo, hindi ba nakasakit nga naman sa puso yun na sa haba ng speech ni Luistro, putang ina, nakapokus yung tao sa laway niya. Ako kanina pa ako nagsasalita. Wala naman akong laway. Hindi ba? So, ibig sabihin talaga, walang interest yung tao sa mga kung ano man ang pinagsasasabi ninyong mga congressman kayo. Mas interesado pa kami na hanapan kayo ng mga kapangitan sa mga katawan ninyo. Dahil kung magmalinis kayo, akala ninyo, kayo yung pamangkin ni Mr. Clean. Pero putang ina, ang dudumi nyo naman, ang babaho nyo naman, ang sasama naman ng mga ugali nyo, mas masaol pa kayo sa basurahan. So ngayon, gigil na gigil sila doon.
Akala ko ba hindi kayo apektado? Tinanong niyo si Garin, di ba? Garin. Akala ko ba hindi, si Garin, si Luistro. Luistro, apektado ka pa doon? Hindi naman pala siya apektado. Bakit pa ilang magpa-press conference kayo para dyan? Tangina, gumastos kayo ng pera ng taong bayan sa press conference nyo para pag-usapan yung laway ni Luistro? Tangina niyan. Ano masasabi nitong... At saka ang masaklap talaga dito, ito pang tao na to ang nagsasalita. Ito pang tao na putang ina, ang daming namatay na bata dahil sa katarantaduhang desisyon nitong hayop na ito. Tapos siya ang magsasabi tungkol sa morals ng tao. Putang ina, hindi ka nahihiya. Ibang klase, no? Ibang klase talaga yung mga makakapalang mukha sa Pilipinas. Putang ina yan. Yung maraming kabit, putya siya yung nagbibigay ng advice patungkol sa matatag na relasyon. Yung magnanakaw, siya yung nagpipreach ng salita ng Diyos na bawal magnakaw. Yung mga tulpo na homewrecker, yung mga tulpo na di umanong mga manyakis at napakaraming mga babae at sila mismo ay may mga infidelities at adulteries na mga adulterer na mga tao. Sila yung galit na kapag ang isang lalaki nagloko sa babae, nagkaroon ng ibang babae, galit sa kanilang mga palabas sa TV. Sila itong mga adulterer, di umano. Pero galit na galit sila doon sa mga tao na mga adulterer na mga topic nila sa kanilang mga vlog. Ganyan ngayon sa Pilipinas, mga posing, kung sino yung kriminal, siya yung nagmamalinis. Ano masasabi ni Garin? Sige na nga. Bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Bakit daw tayo pumupunta sa ganung kababa na diskurso? Kasi nga, wala nang interes yung tao doon sa sinasabi noong tao na nagsasalita. Kaya naghahanap na lang yung tao ng relevance at nakakita sila ng relevance. Mas nakitaan nila yung pagbula ng bibig ni Luistro na mas importante yun kesa sa pinagsasasabi niya. Dapat nga magsilbing senyalis yun sa inyo na mga congressman na wala nang nakikinig sa inyo. Pati tinga nyo nakikita na. Imagine, ilang oras, 17 minutes, 18 minutes yung speech na yan ni Luistro. Ang tumatak sa kanila, laway niya. Tapos nagagalit kayo. Ano magagawa nyo? Sabihan nyo nga kasi si Luistro na putang ina, wag na kasing daldal ng daldal. Magsipilyo naman minsan. Wag kasing nagkikendi ng Tide Bar. Baka nagkikendi ng Tide Bar yan kaya bumubula yung bibig niyan. Sa pagsabihan nyo kasi, ang dami-dami nyo ng pera, hindi nyo ayusin yung mga buhay ninyo Hindi nyo ayusin yung mga sarili ninyo, papangit ninyo Walang tao ang walang laway. Wala naman nagsasabing walang laway ang mga tao Pero sigurado kami, wala kaming bumubula at mabantot na laway sa gilid ng mga nguso namin habang nagsisinungaling kami sa taong bayan. Walang ganon. Hindi mo naman na kailangan ipaliwanag yan Hindi naman kami kasing bobo ninyo Alam naman namin lahat ng tao may laway. Hindi nga lang lahat ng tao panisang laway katulad ni Luistro. Kasalanan pa ba namin yun? Unang-una sa lahat, kung marunong ng proper hygiene yung babae na yan at marunong magpunas ng laway at conscious siya, alam naman niya na para siyang aso, pinagli siya sa pitbull na naglalaway siya, di sana may nahawak na siyang panyo. Pati yung kasalanan na sa napansin namin magagawa namin, matagagalit kayo, pati ba naman yung laway? Pagpansin ng laway, na pipikon kayo, sobra namang malambot ang mga puso ninyo. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Ano ngayon ang gusto natin mangyari? Ano pa? Normal ba ito? Yes. Normal naman pala. Ano kinakagalit mo? Normal naman pala. Yung pagbula ng bibig ni Luistro, normal man pala. Anong kinaiinis mo? Anong issue natin, te? Anong gagawin natin, te? So, why focus on that? May nakita pa nga ako, I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero, nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically,
Ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. Tulad yun, yung pagtulo ng sipon ni Bongbong, anong simbolo no? Simbolo yun ng di umanong paggamit niya ng droga. Oh. Si Pinocchio nga, umahaba yung ilong pag nagsisinungaling baka naman totoo na yung pagbula ng laway tsaka pagtulo ng sipon, baka pagsisinungaling talaga yan, kaya ganyan. My God, that's a big lie. Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon. Sipunin ano magagawa namin? Sipunin Halimbawa yung si Bongbong, nag-i-speech, tumutulo yung sipon. Nire-represent niya yung Pilipinas, tulo ng tulo yung sipon niya. Anong gagawin natin? Papabayaan natin? Sabi ko nga sa'yo, if wala namang kabuluhan yung pinagsasabi at parang lumalabas na mas may kabuluhan pa yung sipon nila. Puta, matakot na kayo. Ibig sabihin, wala talaga kayong argumento. Ibig sabihin, yung mga Pilipino talaga hindi na interesado sa pinagsasabi ninyo. Sa dami nung lumabas sa bibig niya, tanungin nyo tao, may natandaan? Wala. Tanungin nyo yung tao, doon sa buong speech, ano yung naalala nila? Laway. Laway, yung bumubula na laway. Na-distract sila nung laway. Kung napakaganda nung sinasabi ni Luistro, kahit may tae pa na lumabas sa sipon niya, sa butas ng ilong niya, o lumuha siya ng munggo, tangina, hindi yan papansinin ng tao. But the fact na nakafocus yung tao doon sa mga kapangitan nila, wala. Ibig sabihin, wala talaga kwenta yung pinagsasabi nila. So, masisisi nyo kami dyan? Lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Ayun na nga. Tama ba yung sinasabi nila? Mali Saan tayo magpo-focus? Doon na lang sa laway. Mag-focus na lang tayo sa sipon. Mali yung sinasabi nila kung para sa'yo, tama yun. Ikaw, tanungin kita, Garin. Nung nakita mo yung laway ni Luistro, na-distract ka din, di ba? Na-distract ka din. Kaya nga nagsasalita ka ngayon tungkol sa laway niya dahil na-distract ka din tanungin kita, ano yung mga sinabi ni Luistro na natatandaan mo? Malamang sa alamang wala ka talagang matandaan. Ang natatandaan mo yung laway lang niya kung ikaw nga, ganyan na nararamdaman mo, kami pa. Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Oo. Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Ginagawa nila yung tungkulin nila, pero nagsisinungaling sila. Oo. Ano pa? Go into a discourse. Again, we're going back to fake news. Anong fake news? Anong fake news doon? May bula nga sa bibig Naglalaway nga yung abogado niyo sipunin Sipunin na, object pa ng object. Wala pang iyo object pa. Di pa nagsasalita yung abogado, nag-o-object na. Putang ina yan. Punong-puno kayo dyan ng mga tanga Tapos nagagat kayo sa tao kung papansinin ng mga tanga kayo. Ito na nga lang magagawa namin Going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude. Mga kaugaliang hindi maganda, pero tila... Ikaw na malinis. Tanginan yan. Ikaw nga, dami namatay na bata dahil sa dingbak siya mong gaga ka ano yan? Malinis yan? Maayos yan? Actually, pag nakikita ka nga namin, ang nakikita namin yung mga namatay na bata nung panahon mo Oo. Sa mga sinasabi mo, meron ba kaming naiintindihan? Wala. Nakikita lang namin na ito yung pumatay ng mga bata. Di umano. Yung pumatay ng mga nandengbak siya. Nagturok ng mga dengbak siya sa mga bata na kinasawi ng mga bata. Minumura to ng mga magulang Yung mga bata na yan. Matakin mo siya mismo, nandiyan dyan sa nagsasalita. Kapal ng mukha. Na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin. Pati yung laway ni Luistro, nakaraang administrasyon na naman. Diyos ko naman. Ba yan? Kasalanan naman ng mga Duterte yung laway? Sa bagay, sabi nila, kasi kung hindi sana na may impeach si Inday Sara, kung hindi sana lumabas si Mary Grace Piatos, hindi sana bumula ang bibig ni Luistro. Tangin ang buhay ito. Ay, nako, wala na talagang pag-asa itong mga taga-gobyerno natin, mga bossing. Ayan. Sana nagustuhan ninyo itong ating palatuntunan. Kung nagustuhan mo ito, mag-like ka, mag-share ka, mag-subscribe ka, mag-follow ka, at magpakulay ka naman. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Papagaling ng mga banateros paggaling ng mga banateros, bakbakan tayo ulit. Mabuhay! See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap